nagpapatuloy ang impeachment pre-trial laban kay Vice President Sara Duterte, ilang panukalang patakaran ang inilatag ng House Prosecution Panel upang mapabilis at mas maging malinaw ang magiging takbo ng paglilitis. Narito ang kabuuang ulat, hatid ni Jade Buhoy. Patuloy ang impeachment pre-trial sa Senado habang pinag-uusapan ang mga patakaran na maaaring magtakda ng takbo ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ika-4 na araw na ng impeachment pre-trial conference sa Senado kung saan nagpapatuloy ang pagmamarka at pagsusuri sa mga dokumentong ihaharap bilang ebidensya. Ayon pa kay House Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, naghain ang prosecution panel ng manifestation na naglalaman ng ilang panukalang procedural matters. Kabilang dito ang paggamit ng Filipino at English sa pagdinig upang mas madaling maunawaan ng publiko ang mga testimonya at argumento na magkabilang panig. Pinag-uusapan na din ang mga panukalang abisuhan ang kabilang kampo na hindi bababa sa 3 araw bago iharap ang isang testigo sa paglilitis. Ayon pa kay De Lima, hiling mismo ng defense panel ang naturang witness disclosure requirement upang maiwasan ang anumang issue sa paghahanda ng magkabilang panig. Hiniling din ng prosecution na buksan na ang tinagtawag na sealed BIR box na naglalaman ng mga dokumentong mula sa Bureau of Internal Revenue na maaaring maging bahagi ng ebidensya ng kaso. Anya, makatutulong ang magaang paglalantad at pag-iimbentaryo ng mga laman nito upang maging mas mabilis at maayos ang takbo ng paglilitis. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang pagmamarka ng mga dokumento, kaugnay ang mga aligasyon ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at hindi may paliwanag na yaman na kabilang sa mga articles of impeachment. Inaasahang magpapatuloy pa ang mga pagdinig sa susunod na araw habang tinatapos ang pagmamarka ng mga dokumento at iba pang usapin na kinakailangan bago simulan ang proper trial sa July 6. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nanawagan si Senator Erwin Tulfo ng agarang investigasyon sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Ayon sa senador, kailangan alamin kung may pagkukulang sa pagpapatupad ng mga patakaran laban sa bullying at seguridad ng paaralan. Sinabi niyang nakakabahala ang ulat na bullying ay isa sa mga tinitingnang motibo sa insidente. Nanawagan din si Tulfo na mas paigtingin ang pagpapatupad ng Anti-Bullying Act upang maiwasan ang pare-parehong trahedya. Samantala, may mga panukala rin sa Senado na higpitan ang paggamit ng social media ng mga bata at pag-aralan ang umiiral na Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng insidente. Samantala, mahigit 3,500 na kahilingan para sa ayuda naman ang inaprubahan ng suporta sa Bayan Desk ng Kamara sa loob ng unang 50 araw ng operasyon nito. Ayon sa ulat, 3,592 sa 3,738 application ang naaprubahan mula March 18 hanggang June 22. Umabot sa mahigit 171.4 million pesos ang naipamahaging tulong para sa mga nangangailangan ng serbisyong medikal at iba pang ayuda. Karamihan sa mga kahilingan ay para sa gamot, dialysis, chemotherapy, pagpapaospital at tulong sa pagpapalibing. Nagsilbi ang desk bilang one-stop center na tumutulong sa pagproseso ng mga dokumento bago i-endorso sa DOH at DSWD.
Sa iba pang balita, pinangunahan ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang pagdiriwang ng ika-128th anniversary ng pagkakatatag. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Secretary Lazaro na gamitin ng maayos ang diplomasya bilang sandigan ng pagiging praktikal na laging nakatuon sa pambansang interes. Dagdag pa niya, ang diplomasya ay matatagapuan sa pagtatanggol sa soberanya, pagpapalawak ng oportunidad na pang-ekonomiya at pagtitiyak sa kaligtasan ng milyong-milyong Pilipino sa ibang bansa. We are navigating an era of profound geopolitical shifts, deepening systemic fractures and unprecedented challenges to the international order. In facing these realities, I have sought to steer our diplomacy not through rigid formulas or fleeting sentiment, but through the steady anchor of pragmatism and a singular, unwavering focus on the national interest. True diplomacy is rarely found in the limelight. It is forged in the quiet, relentless work we do every single day. It is found in defending our sovereignty, expanding economic horizons for our people, and ensuring the safety of millions of our overseas Filipinos. We saw the quiet power of this strategic diplomacy just 2 days ago, when I personally welcomed home 6 of the 24 Filipino detainees released from Russia. This breakthrough did not happen by chance. It was the result of deliberate, high-level engagement raised directly by President Marcos with President Putin during their bilateral meeting. This is Philippine diplomacy in its truest form: quiet, persistent, principled, and life-changing. Sa ibang balita, kasunod ng pagsikat ng ube sa parehong lokal at pandaigdigang merkado, sinusuportahan ng Department of Agriculture ang mga ube farmer sa Visayas upang mas mapalakas pa ang ube industry sa bansa. Namahagi ang Bureau of Plant Industry ng higit 60,000 planting materials na nagkakahalaga ng nasa halos 2.6 million pesos sa mga magsasaka ng ube sa Leyte at Bohol. Ayon kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., isa ang ube sa mga pinakamalakas na export potential sa pandaigdigang merkado dahil sa popularidad ng ube-flavored products gaya ng ice cream at pastries sa North America, Europa at iba pang bahagi ng Asia. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.